Itong Honda CB125R nga ba ang kukumpleto sa naked category ng low displacement ng mga motor ng Honda dito sa Pilipinas? Marami nga tayong mga motor mga pare ko na gusto natin mapunta dito sa Pilipinas, especially sa mga Honda motorcycles. Ilan nga po dito ay yung Forza, yung Honda Scoopy na marami ding nag-aabang na mailabas yan dito sa Pilipinas. Syempre yung napaka-popular na Honda Super Cub. At ito nga po ang pinaka-latest na gusto ng mga pare ko natin na dumating sa Pilipinas ay itong Honda CB125R. Mapapansin po natin sa lineup ng Honda dito sa Pilipinas, wala po silang naked na low displacement. Dati meron yung CB150R pero na-phase out na yon sa hindi natin nalalaman na dahilan. Napapansin natin mga pare ko sa mga big bikes ng Honda ay meron silang mga counterpart na mga low displacement para kahit papaano yung mga pare ko natin na gusto ng mga ganong looks na big bike ay meron silang mabibili na ganong looks na abot kaya. Isa na nga dito yung Honda CB150X, meron siyang kuya na CB500X. So sa ganong kategory ay magkakaroon tayo ng adventure bike na mas abot kaya. Katulad na lang po ng XADB750, meron tayong Honda ADB160 na adventure scooter na mas kayang bilhin ng mga Pinoy riders. Pero dito nga mga pare ko sa CB1000R at CB650R ay wala tayong counterpart na low displacement dito. Pero tingin niyo mga pare ko, maganda sigurong idea kung idadala rin ng Honda ang CB125R dito sa Pilipinas para dadagdag sa lineup ng CB series, which is the CB1000R, CB650R yung bagong labas, tapos ito nga na CB125R. Hindi siya kagaya ng mga big bike na inline 4 na screamer, pero sa looks mga pare ko ay grabe, kuhang-kuha niya yung tindig ng mga big brothers niya. Pero ano nga ba yung specification nitong Honda CB125R? Tara alamin natin mga pare ko. Unahin muna natin sa kanyang makina. Meron pitong dual overhead cam, 4 valves engine, 125cc at kaya po nito magbato ng 11 kilowatts at 10,000 RPM at 11.6 Newton meter at 8,000 RPM. At fuel injected po itong makina nito mga pare ko, kaya mag-expect tayo ng napakatipid na konsumo ng gasolina. At ito mga pare ko, naka 5-inch TFT screen po siya. Sobrang rare ng ganitong feature sa 125cc na motor ng kahit anong kategory. Bukod sa good looking itong TFT display mga pare ko, napakarami po nating information na makikita. Ilan na nga po dyan yung ating speedometer, yung fuel level, fuel consumption, gear position, at napakarami pang iba. Sa suspension mga pare ko, sa unahan meron po tayong 41mm SFFBP suspension at inverted po ito. Sa kanyang headlight naman po is naka-LED na to at bilog po yung kanyang headlight. At napakalakas talaga ng dating nito na Neo Sport Cafe. Ang maganda pa dito sa LED mga pare ko, bukod sa malakas yung buga niya, napakatagal po ng lifespan yan. Unlike dun sa mga valve type, ilang buwan lang yung tinatagal, pero dito taon po. Sa mga preno po sa unahan, meron po tayong 296mm floating disc, 4 piston caliper radial mount. Sa likod naman po, single piston rear caliper at samahan niyo pa po ng dual channel ABS. Meaning, ABS po yung unahan at likuran ng mga preno niya. Kaya napaka-safety po ng motor na to. Sa style mga pare kayo, walang duda na Neo Sport Cafe ang tindig ng motor na to. Kagaya nga po niya yung CB1000R, CB650R at CB300R. Sa mga kulay mga pare kayo, bibigyan ko kayo ng idea para ma-imagine nyo rin yung forma ng mga kulay nito. So meron tayong black, meron tayong blue, meron tayong white at meron po tayong red. Ang maganda pa dito mga pare ko, yung kanyang exhaust is naka-underbelly na po siya. Para sa akin, napakalakas po ng appeal ng mga ganitong mount ng mga exhaust. Tapos yung kanyang swing arm is aluminum na po. Unlike po sa mga CBR, hindi pa ganito yung mga itsura ng swing arm, pero dito mga pare ko, ang lakas maka big bike looks. Kung hindi mo nito ilabas mga pare ko sa Pilipinas, no, sana kahit yung CB150R X Motion ilabas nila dito sa atin. Kasi grabe, napakaganda talaga ng motor na to. Sa mga gulong po, sa unahan, meron po tayong 110/70, size 17 po, tubeless po yan. Sa likod naman po is 150/60, size 17, tubeless din po yan. Grabe, napakalaki po ng gulong sa likod nito, 150/60. Imagine nyo yung MT-15 ko na 140/70, ito 150. Doon nga sa 140/70 mga pare ko, nalalaparan na ako. Lalo pa nito 150/60. Lalong aangas yung looks talaga nitong motor na to. Sa fuel tank capacity, meron po tayong 10.1 liters. At fuel consumption po niya, may average po ito na 45.5 km per liter. Ground clearance po na 140mm. At meron po itong bigat na 130 kilograms. Sa seat height naman po, meron tayong 816mm. Dito pa lang sa looks ng motor na to mga pare ko, panalong-panalo na kayo eh. Tapos pwede nyo pa siya ipang everyday use kasi hindi siya kagaya ng mga sport bike na sub-so, pero dito upright ang position talaga dito mga pare ko eh. Sa tingin nyo mga pare ko, kung ilalabas ito dito sa Pilipinas, gaano ba ito tatangkilikin ng mga Pinoy riders? Tara at pag-usapan po natin
natin yan dito sa may comment section. Yun lang po mga pare ko, magandang araw po. Thank you for watching.